Sa tahimik na salidaklatan ng Unibersidad ng Santo Tomas, naririnig ni Miguel ang mahinang bulungan ng mga estudyanteng nagre-review para sa kanilang midterms. Ang ilaw mula sa malalaking bintana ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa mga hanay ng mga aklat na tila'y mga sundalong nakatayo sa magkabilang gilid ng silid. Nakatutok si Miguel sa kanyang librong pang-biology. Binabasa ang bawat linya ng may kaseryosohan. Subalit hindi maiwasang lumingon si Miguel nang marinig ang malumanay na boses na tumawag ng kanyang pansin. Excuse me, pwede bang makiupo dito? Tanong ng isang babae. Agad na tumingala si Miguel at bumungad sa kanya ang isang maganda at maaliwalas na muka. Malinaw ang mga mata ng babae. Tila nagsasabing siya'y palakaibigan at masayahin. Oo naman, walang problema. Sagot ni Miguel habang inaayos ang kanyang mga gamit upang bigyang daan ang bagong kasama sa mesa. Salamat. By the way, I'm Elena. Ngumiti siya habang iniaabot ang kanyang kamay. Miguel, nice to meet you. Sabi ni Miguel habang nakikipagkamay. Ramdam niya ang lambot ng kamay ni Elena. Ngunit higit pa rito ay ang init ng kanilang unang pagkikita. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging pamilyar si Miguel kay Elena. Madalas silang magkatabi sa silidaklatan, nag-aaral ng sabay. Napansin ni Miguel na bukod sa kagandahan ni Elena, meron din itong katalinuhan na kaakit-akit. Siya'y masigla, puno ng buhay at may mapanlikhaing kaisipan. Mabilis nilang naging ugali ang magpalita ng idea at opinyon. Mula sa pinakamalalim na paksa ng science hanggang sa pinakasimpleng usapin ng pang-araw-araw na buhay. Isang araw habang naglalakad sila pauwi galing sa kanilang klase, napansin ni Elena ang isang maliit na tindahan ng sorbetes sa kanto ng kalsada. Gusto mo ba ng sorbetes? Tanong ni Elena na may kislap sa kanyang mga mata. Pwede rin, sagot ni Miguel na di maitago ang kanyang tuwa sa simpleng alok na ito. Pumili si Elena sa kanyang paboritong lasa, chocolate, habang si Miguel naman ay pumili ng vanilla. Umupo sila sa isang malapit na bangko habang pinagmamasdan ang mga dumaraan na mga tao. Alam mo, masarap pala magpahinga minsan, lalo na't kasama mo ang isang kaibigan, sabi ni Elena habang tumitingin sa mga ulap. Oo nga nakakatuwa na kahit gaano ka busy, may mga simpleng bagay na pwedeng magpasaya sa atin. Sagot naman ni Miguel. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang tila mas lalo siyang napapalapit kay Elena. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumawak ang kanilang grupo ng mga kaibigan. Kasama nila sila Paulo, isang lalaking mahilig sa musika at laging may gitara. At si Ana na palaging may baong mga kwentong nakakatawa. Madalas silang magtungo sa mga lugar na maaaring mag-aral at maglibang, tulad ng mga parke at coffee shops. Sa bawat pagsasama-sama, lalong nagiging malalim ang samahan nila at nagiging makulay ang kanilang buhay bilang mga estudyante. Isang gabi, nagpasya silang mag-camping sa isang maliit na bundok. Puno ng excitement ang grupo habang nagbabalot ng kanilang mga gamit. Naghahanda sila ng mga pagkain, tent at iba pang pangangailangan para sa overnight adventure na ito. Nakaka-excite naman ito. Matagal ko nang gustong mag-camping, sabi ni Paulo habang inaayos ang kanyang gitara. Same here. I can't wait to see the stars tonight. Ani ni Ana na puno ng sigla. Habang nasa biyahe, patungo sa kanilang destinasyon, tahimik na nagmamasid si Miguel sa mga tanawid. Nakaupo siya sa tabi ni Elena sa likuran ng van. Napansin niya ang ngiti ni Elena habang ito'y nakatingin sa bintana. Tila ba nangangarap ng magagandang bagay? Anong iniisip mo? Tanong ni Miguel na puno ng kuryosidad. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang mundo at kung gaano kasarap mabuhay. Sagot ni Elena na may kalakip ng ngiti. I feel so lucky to have met all of you. Same here. Sagot ni Miguel, sabay tingin sa mga mata ni Elena. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang unti-unting nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Ang kanyang puso'y nagsimulang magpakita ng kakaibang kabog tuwing kasama niya si Elena. Ngunit, pinilit ni Miguel na manatiling tahimik, iniingatan ang kanilang pagkakaibigan. Pagdating sa campsite,
Agad silang nagtulong-tulong sa pag-set up ng kanilang mga tent. Pagkatapos nito, nagsimula silang magluto ng kanilang hapunan. Ang amoy ng inihaw na hotdog at marshmallow ay nagbigay ng init sa malamig na hangin ng bundok. Habang sila'y kumakain, nagsimula si Paulo na tumugtog ng kanyang gitara at sabay-sabay silang kumanta ng mga paborito nilang awitin. Tila ang saya-saya natin parang walang problema, sabi ni Ana na tumatawa. Totoo yan. Sa mga ganitong pagkakataon parang napakasimple ng buhay. Sagot naman ni Paulo na patuloy sa pagtugtog. Sa gitna ng kasiyahan, tumabi si Elena kay Miguel at bumulong. Thank you for being such a good friend, Miguel. I really appreciate everything. Of course, Elena. I'm glad to have met you too. Sagot ni Miguel na may halong pag-aalinlangan at saya sa kanyang boses. Nang gabi ngayon, habang nagkakwentuhan sila sa paligid ng apoy, napansin ni Miguel ang kakaibang kislap sa mga mata ni Elena tuwing tumatawa ito. Napansin din niya ang init ng pagtingin ni Paulo kay Ana at ang masayang pagsasama-sama ng kanilang barkada. Sa kanyang isipan, naisip ni Miguel na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay estudyante, maswerte pa rin siya dahil may mga kaibigan siyang handang sumuporta at makinig sa kanya. Habang nakahiga sa loob ng kanyang tent, hindi maiwasan ni Miguel na mag-isip ng mga bagay-bagay. Ang kanyang damdamin para kay Elena ay unti-unting nagiging malinaw. Alam niyang ito'y higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng kanyang nararamdaman, nagdesisyon siyang maghintay at kilalanin pa ang babae ng lubusan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mas malapit sina Miguel at Elena. Madalas silang magkasama sa mga proyekto at mga pag-aaral. Minsan, naglalakad sila sa paligid ng campus at nagkikwentuhan ng mga pangarap at plano para sa hinaharap. Anong plano mo pagkatapos ng kolehiyo? Tanong ni Elena isang hapon habang sila'y naglalakad. Gusto kong maging isang sikat na biologist at makatulong sa pagsasaliksik ng mga bagong species sa dagat. Sagot ni Miguel na puno ng determinasyon. Wow, that's amazing. Alam mo, gusto ko ring maging isang magaling na scientist. Gusto kong gumawa ng mga bagay na makatutulong sa maraming tao. Sagot ni Elena na puno ng inspirasyon. Sigurado akong makakamit mo ang mga pangarap mo, Elena. You're smart and dedicated, sabi ni Miguel habang nakatingin sa kanya. Salamat, Miguel. Ganun din sa'yo, sagot ni Elena na may kasamang ngiti. Habang sila'y patuloy na naglalakad, ramdam ni Miguel ang kaligayahang dulot ng kanilang samahan. Sa kanyang puso, alam niyang ang relasyon nila ni Elena ay espesyal. Ang kanilang pagkakaibigan ay puno ng pag-asa at inspirasyon. At ang bawat araw na magkasama sila ay isang pagkakataon upang mas makilala pa ang isa't isa. Sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, lalong naging malinaw kay Miguel ang kanyang damdamin para kay Elena. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang maghintay at hayaan ang panahon na magpasya para sa kanila. Sa ngayon, masaya siyang kasama si Elena at handa siyang suportahan siya sa bawat takbang ng kanilang paglalakbay sa buhay. Habang tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, lalong napapalapit si Miguel kay Elena. Ang bawat araw na magkasama sila ay tila ba isang pangarap na ayaw niyang matapos. Ngunit sa bawat pagtawa at ngiti, may isang bahagi ng kanyang puso ang nagtatago ng lihim na damdamin. Isang araw habang naglalakad sila patungo sa kanilang susunod na klase, napansin ni Miguel ang kakaibang saya sa mga mata ni Elena. Bagamat hindi ito kakaiba, naramdaman niyang may ibang dahilan ang kislap na iyon. Elena, bakit parang masaya ka yata ngayon? Tanong ni Miguel habang nakangiti. Wala naman. Maybe I'm just having a good day. Sagot ni Elena na may kasamang tawa. Ngunit sa loob-loob ni Miguel, may kutob siyang hindi basta-basta lamang ang saya ni Elena. Hindi niya na masyadong inusisa pa, subalit napapansin niya ang mga pagbabago sa kilos ng kaibigan niya sa mga susunod na araw. Madalas siyang nakikitang may kausap sa telepono at minsan ay bigla na lamang nawawala ng may paalam. Isang hapon, habang nagkakape silang magbabarkada sa isang coffee shop malapit sa university, biglang dumating si Paulo na tila may balitang nais ibahagi. Guys, have you heard? May nanliligaw daw kay Elena. Bulalas ni Paulo na may kasamang excitement. Nagulat si Miguel at hindi alam kung papaano tutugon. Pakiramdam niya'y biglang bumagsak ang mundo sa kanyang paligid.
Hindi siya makapaniwala na may ibang lalaki na ang nagpapakita ng interes kay Elena. Sa loob ng maraming taon, pinlano niyang umami ng kanyang damdamin pagtuntong nila ng ika-4 na taon. Ngunit tila ba huli na ang lahat para sa kanya. Oh really? Sino naman yan? Tanong ni Ana na puno ng kuryosidad. Hindi ko pa alam ang pangalan pero naririnig ko lang na laging nag-aabang sa kanya sa labas ng klase. Sagot ni Paulo. Habang nagpapatuloy ang usapan ng kanyang mga kaibigan, tila ba naging tahimik si Miguel. Hindi siya makapagsalita at hindi rin makatingin ng diretso kay Elena. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang sitwasyon. Sa kanyang puso, nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang pagkakataong inaasam-asam niya. Kinagabihan, habang nag-aaral si Miguel sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa narinig niya. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay walang humpay na naglalaro. Sino kaya ang lalaking iyon? Paano kung sagutin siya ni Elena? Ano na lang ang gagawin niya? Lumipas ang mga linggo at lalo pang naging malapit si Elena sa kanyang misteryosong manliligaw. Napansin ni Miguel na laging masaya si Elena tuwing nagkikwentuhan sila. Ramdam niya ang saya sa boses ng babae. Ngunit kasabay nito ang kirot sa kanyang puso. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang nagplano na umamin sa kanyang damdamin. Subalit lagi siyang nauunahan ng takot at pangamba. Isang araw habang naglalakad si Miguel sa koridor ng kanilang building, narinig niya ang usapan ng dalawang kaklase. Grabe, alam mo ba? Sinagot na daw ni Elena yung nanliligaw sa kanya. Sabi ng isa. Talaga? Ang bilis naman? Sagot ng isa pa. Pakiramdam ni Miguel ay biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumigil siya sa paglalakad at tila ba'y hindi makahinga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sinagot na ni Elena ang kanyang manliligaw. Huli na ang lahat para sa kanya. Pag-uwi niya sa bahay, dumiretso si Miguel sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Napaupo siya sa gilid ng kama at hindi napigilan ang kanyang luha. Sa bawat patak ng luha, ramdam niya ang sakit ng pagkatalo. Hindi niya inakalang ganito kasakit ang mawala ng pagkakataong may pahayag ang kanyang damdamin. Ang bawat alaala nila ni Elena ay nagbabalik tanaw sa kanya at lalong pinapalalim ang sugat sa kanyang puso. Kinabukasan, hindi maiwasang magkausap sina Miguel at Elena sa isang klase. Bagamat masakit ang kanyang nararamdaman, pinilit ni Miguel na magpakatatag at magpakita ng ngiti. Miguel, kumusta ka? Parang ang tahimik mo yata ngayon. Tanong ni Elena na may halong pag-aalala. Okay lang ako, medyo pagod lang siguro. Sagot ni Miguel na pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Alam mo, gusto ko sanang ipaalam sa'yo na may boyfriend na ako. Sabi ni Elena na may halong saya sa kanyang boses. Siya si Marco at sobrang bait niya. I think magugustuhan mo siya. Nagulat si Miguel sa direktang pagsabi ni Elena. Hindi niya alam kung paano tutugon. Sa halip na magpakita ng lungkot, pinilit niyang umiti. That's great, Elena. I'm happy for you. Sagot ni Miguel na may halong hirap sa pagsasalita. Sana nga makilala ko na siya soon. Dagdag niya pa. Thank you, Miguel. Alam ko namang maiintindihan mo ako. You're a really, really good friend. Sabi ni Elena na may halong ngiti. Sa kabila ng mga ngiting iyon, ramdam ni Miguel ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagong kabanata sa buhay ni Elena. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling kaibigan at suportahan si Elena sa kanyang desisyon. Sa mga sumunod na linggo, pilit na bumalik si Miguel sa normal na takbo ng kanyang buhay. Bagamat mahirap, sinikap niyang maging masaya para kay Elena. Madalas niyang nakikita si Marco na naghihintay kay Elena sa labas ng kanilang klase. Ang mga sandaling iyon ay nagdadala ng sakit sa kanyang puso. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel sa campus, nakita niya si Elena na nag-iisa sa isang bench. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Elena, bakit mag-isa ka? Tanong ni Miguel na puno ng pag-aalala. Marco had to leave early eh. May emergency sa bahay nila. Sagot ni Elena na may halong lungkot. Okay lang yan, at least nandito ako. Sabi ni Miguel na pilit na nagpapatawa. Thank you, Miguel. Alam mo, kahit may boyfriend na ako, I still consider you as my best friend. Sabi naman ni Elena na may kasamang ngiti.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang maging matatag para kay Elena. Alam niyang hindi madali ang lahat ng ito, ngunit handa siyang harapin ang bawat pagsubok. Ang mahalaga ay ang kaligayahan ni Elena, kahit na ang kanyang sariling kaligayahan ay tila ba nasa likod na lamang ng mga ala-ala. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Miguel na tanggapin ang katotohanan. Hindi lahat ng pag-ibig ay may kapalit na tamis. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbigay ng kaligayahan sa taong mahal mo. Kahit na ito'y nangangahulugang isakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Miguel ang halaga ng pagiging tunay na kaibigan at ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naramdaman ni Miguel ang paglayo ni Elena. Sa tuwing magkikita sila sa campus, lagi itong kasama ni Marco. Madalas nang nakikita ang kasiyahan sa mukha ni Elena, habang sila ni Marco ay nagtatawanan at nagkukulitan. Ang mga sandaling iyon ay tila mga kutsilyong tumatarak sa puso ni Miguel. Ngunit, pilit niyang iniinda ang sakit. Isang hapon habang nag-aaral si Miguel sa silid-aklatan, napansin niyang pumasok si Elena kasama si Marco. Huminga siya ng malalim at pinilit na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa mga librong nakalatag sa harap niya. "Miguel, can we join you?" Tanong ni Elena na may kasamang ngiti. Si Marco ay nakangiti rin at tila ba walang kamalay-malay sa tunay na nararamdaman ni Miguel. "Sure, sige, no problem." Sagot ni Miguel na pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Habang nag-aaral sila, nararamdaman ni Miguel ang bawat bulong at tawa ni na Elena at Marco. Tila ba napakalayo ng pagitan nila, kahit pa magkatabi lamang sila sa iisang mesa. Ramdam ni Miguel ang sakit ng unti-unting pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Lumipas ang mga araw at lalong naging bihira ang kanilang pagkikita. Madalas ay hindi na sinasama ni Elena si Miguel sa kanilang mga lakad at nagiging abala na rin si Miguel sa kanyang mga proyekto at pag-aaral. Kahit na pilit niyang iniintindi ang sitwasyon, hindi niya maiwasang maramdaman ang kalungkutan sa kanyang puso. Isang gabi, habang naglalakad si Miguel sa tabi ng campus park, napansin niya sina Elena at Marco na magkasamang nakaupo sa isang bench. Tumigil siya sandali at pinanood ang dalawa. Ramdam niya ang kasiyahan sa kanilang mga muka. Si Marco ay tahimik na nakikinig, habang si Elena naman ay masiglang nagkikwento. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang pagsisisi. Bakit nga ba hindi niya agad dinamin ang kanyang nararamdaman kay Elena? Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naramdaman ni Miguel ang kanyang pagiging mag-isa. Madalas niya namang kasama sina Paulo at Ana. Ngunit ibang pakiramdam kapag hindi si Elena ang kasama niya. Pilit niyang sinasabi sa sarili na masaya siya para kay Elena. Ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng panghihinayang at sakit. Isang araw habang naglalakad sa koridor ng kanilang building, nakita ni Miguel sina Paulo at Ana na nagkikwentuhan. "Alam mo Miguel, namimiss ka na ni Elena," sabi ni Ana na may halong pag-aalala. "Talaga ba? Kasi parang hindi naman eh. Lagi siyang kasama ni Marco." Sagot ni Miguel na pilit pinipigil ang kanyang emosyon. "Oo nga, pero sinabi niya sa amin na gusto kanyang makasama ulit. Pwede ba kayong mag-usap?" Dagdag ni Paulo. "Salamat pero mukhang busy naman siya palagi. Masaya na akong nakikita siyang masaya." Sagot ni Miguel habang tinatago ang tunay niyang nararamdaman. Habang papalapit ang araw ng kanilang graduation, lalong naramdaman ni Miguel ang unti-unting paglayo ni Elena. Sa kabila ng kanilang malalapit na kaibigan, tila ba nagkaroon ng harang sa pagitan nila. Sa tuwing magkikita sila sa mga events, lagi itong kasama ni Marco at bibihira na lang silang mag-usap ng sarilinan. Sa araw ng kanilang graduation, nagtipon-tipon ang lahat ng mag-aaral sa malaking hall ng university. Habang naghahanda si Miguel sa kanyang toga, ramdam niya ang halo-halong emosyon sa kanyang puso. Ang saya ng pagtatapos ng kolehiyo, ngunit kasabay nito ang lungkot ng paglayo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa gitna ng seremonya, narinig ni Miguel ang pangalan ni Elena na tinawag upang tanggapin ang kanyang diploma. Tumayo siya at palakpakan ng lahat. Si Elena ay naglakad patungo sa entablado, puno ng ngiti at saya sa kanyang muka. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang kirot sa kanyang puso. Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, hindi na magiging katulad ng dati ang kanilang buhay.
Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ang kanilang mga kaibigan upang magpaalam. Si Elena ay abala sa pakikipag-usap kay Marco at sa kanyang pamilya. Si Miguel naman ay nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ng lahat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Ngunit, pinilit niyang ngumiti at magpanggap na masaya. "Miguel, congratulations!" Sigaw ni Paulo habang niyayakap siya. "Congrats din bro. We did it." Sagot ni Miguel na pilit nagpapakita ng saya. "Hey Miguel, let's take a picture." Tawag ni Ana habang kinakaladkad siya patungo sa grupo. Nang magtipon silang lahat para sa isang huling litrato, napansin ni Miguel si Elena na nakatingin sa kanya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Tila ba nagkakaintindihan sa kanilang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagpakawala si Marco ng isang malakas na sigaw. "Say cheese!" Sabay kuha ng litrato. Sa huling pagkakataon, pinilit ni Miguel na ngumiti. Sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kanilang graduation ay simbolo ng pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit kasabay nito ang pag-asa ng bagong simula. Habang pauwi si Miguel, hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay na sana'y ginawa niya. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at panghihinayang. Kung sana'y naglakas loob siyang umamin ng kanyang nararamdaman, baka iba ang kwento nila ngayon. Ngunit alam niyang huli na ang lahat para sa mga sana. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan ni Miguel na magpatuloy sa kanyang buhay. Nag-apply siya ng trabaho sa iba't ibang kumpanya at nagpatuloy sa mga proyekto sa biology. Subalit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nararamdaman niyang may kulang sa kanyang buhay. Ang pagkawala ni Elena ay tila ba nag-iwan ng malaking butas sa kanyang puso. Isang araw, habang naglalakad siya sa paborito nilang coffee shop, napansin niyang walang pagbabago sa lugar. Pareho pa rin ang amoy ng kape at ang mga taong nag-uusap. Sa isang sulok, nakita niya ang paborito nilang mesa. Umupo siya roon at muling binalikan ng mga alaala nila ni Elena. Ramdam niya ang lungkot, ngunit kasabay nito ang pag-asang balang araw ay makakahanap din siya ng bagong simula. Habang nagmumuni-muni si Miguel, biglang pumasok si Paulo at Ana sa coffee shop. Napansin nila si Miguel at agad na lumapit. "O Miguel, kumusta ka na?" Tanong ni Paulo na puno ng sigla. "Okay naman, medyo busy lang sa trabaho." Sagot ni Miguel na may halong ngiti. "Alam mo, miss ka na namin. Kailangan nating mag-reunion soon." Sabi ni Ana na puno ng excitement. "Oo nga, let's plan something." Sagot ni Miguel na may halong saya. "Kahit papaano, masaya pa rin ako na magkakasama tayo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang init ng pagkakaibigan. Bagamat nagbago na ang lahat, alam niyang may mga bagay na mananatiling matatag. Ang kanyang mga kaibigan ay nandyan pa rin para sa kanya, handang sumuporta sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Lumipas ang isang taon mula noong araw ng kanilang graduation. Sa mga buwan na nagdaan, maraming nagbago sa buhay ni Miguel. Unti-unti niyang natutunang tanggapin na hindi na sila magkikita ni Elena tulad ng dati. Ang bawat alaala ng kanilang pagkakaibigan ay isinantabi niya sa isang sulok ng kanyang puso, handang bumangon muli at magpatuloy sa kanyang buhay. Isang araw, habang siya ay nag-aaral sa isang tahimik na sulok ng Silidaklatan ng bagong universidad kung saan siya nagtuturo, dahil natanggap siya dito bilang isang assistant professor sa biology, napansin niyang may isang babae na palaging nauupo sa tapat niya. Mahinaw nitong nagbabasa ng mga librong may kinalaman sa sining at panitikan. Naging pamilyar sa kanya ang mukha ng babae, subalit hindi niya alam kung saan ito nakilala. Isang hapon, nagulat si Miguel nang makita niyang nahulog ang ilang libro mula sa bag ng babae. Agad siyang tumayo upang tulungan ito. "Ay, salamat," sabi ng babae na may ngiti. "Medyo mabigat kasi yung mga libro, hindi ko napansin." "Walang anuman," sagot ni Miguel habang inaabot ang mga libro. "By the way, I'm Miguel." "Nice to meet you, Miguel. I'm Justin." Tugon ng babae habang inaayos ang kanyang mga gamit. Mula sa simpleng pagkakakilala, unti-unting nagkaroon ng mas malalim na samahan sina Miguel at Justin. Madalas silang magkita sa library at magkasamang mag-aral ng mga leksyon na kanilang ituturo. Naging natural ang kanilang pag-uusap na tila ba matagal na silang magkakilala. Isang gabi, nagpa siya si Miguel na yayain si Justin na mag-dinner matapos ang kanilang pag-aaral. "Justin, gusto mo bang mag-dinner?"
Medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Tanong ni Miguel na may kasamang ngiti. Sure Miguel, saan mo ba gustong kumain? Sagot ni Justine na tila ba nasisiyahan sa alok. May alam akong magandang lugar dito malapit. Tara, samahan mo ako. Sagot ni Miguel habang inaabot ang kanyang bag. Habang naglalakad sila patungo sa isang maliit na kainan, napansin ni Miguel ang katahimikan ni Justine. Sa bawat takbang, nararamdaman niya ang kakaibang saya sa kanyang puso. Si Justine ay may kakaibang aura na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kasiyahan. Pagdating nila sa kainan, naupo sila sa isang mesa malapit sa bintana. Habang naghihintay ng kanilang order, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Ano yung mga hilig mong gawin, Justine? Tanong ni Miguel na puno ng kuryosidad. Mahilig ako sa pagbabasa ng mga nobela at pagsusulat. Ikaw ba, Miguel? Sagot ni Justine na may ngiti. Ako naman, mahilig sa science at pag-aaral ng mga bagong bagay. Kaya nga naging biologist ako eh. Sagot ni Miguel na puno ng saya. Habang patuloy silang nagkukwentuhan, unti-unting naramdaman ni Miguel ang lalim ng kanilang koneksyon. Si Justine ay isang simpleng babae ngunit puno ng misteryo at kagandahan ng kanyang personalidad. Sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, lalong lumalim ang damdamin ni Miguel para sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, naging opisyal na mag-asintahan sina Miguel at Justine. Ang kanilang relasyon ay puno ng kasiyahan at pagkakaunawaan. Si Justine ay isang mapagmahal at maunawain na babae, at si Miguel naman ay isang mapagmalasakit na kasintahan. Sa bawat araw na magkasama sila, nararamdaman ni Miguel ang tunay na kaligayahan. Isang araw habang naglalakad sila sa park, biglang napansin ni Miguel ang isang pamilyar na muka. Si Elena, kasama si Paulo at Ana, ay nakatayo malapit sa isang fountain. Nagulat si Miguel sa kanyang nakita at hindi alam kung papaano tutugon. Justine, may mga kaibigan kasi akong nakita dito. Gusto mo ipakilala kita? Tanong ni Miguel na may halong kaba. Oo naman Miguel, let's go. Sagot ni Justine na may kasamang ngiti. Lumapit sila sa grupo at agad napansin ni Paulo si Miguel. Miguel! Long time no see ah! Sigaw ni Paulo habang niyayakap siya. Paulo, Ana, Elena, nice to see you all. Sagot ni Miguel na may halong saya. Ito nga pala yung girlfriend ko, si Justine. Hi Justine, nice to meet you. Sabi ni Ana na may kasamang ngiti. Nice to meet you all. Sagot ni Justine habang nakikipagkamay sa kanila. Habang nagkikwentuhan ng grupo, napansin ni Miguel ang kakaibang tingin ni Elena sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag ngunit nararamdaman niyang may gustong sabihin si Elena. Miguel, can we talk for a moment? Tanong ni Elena na tila may halong kaba. Sure, Elena. Justine, I'll be back in a minute ha? Sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Justine. Habang naglalakad sila patungo sa isang tahimik na lugar, naramdaman ni Miguel ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Miguel, gusto ko sanang malaman mo na break na kami ni Marco. Sabi ni Elena na tila ba nahihirapan. Nagulat si Miguel sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang balitang ito. Elena, I'm sorry to hear that. Kumusta ka naman? Tanong ni Miguel na puno ng pag-aalala. Okay naman ako Miguel, medyo mahirap pero kinakaya. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa lahat ng suporta mo noon. Ikaw ang isa sa mga naging matalik kong kaibigan at dahilan kung bakit naging matatag ako. Sagot ni Elena na may kasamang ngiti. Elena, alam mo naman na lagi akong nandito para sa'yo, di ba? Sabi ni Miguel na may halong sinseridad. Oo, Miguel, alam ko. Thank you, pero ngayon, masaya ako na nakilala ko si Justine. She's really nice at bagay na bagay kayo. Sabi ni Elena na tila ba nagpaparaya. Salamat, Elena. She's really special to me. Sagot ni Miguel na may kasamang ngiti. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang kalinawan sa kanyang isip. Ang damdamin niya ay para kay Elena ay bahagi na lamang ng nakaraan. Si Justine ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at handa siyang ipaglaban ang kanilang relasyon. Ngunit, unti-unting mag-iiba ang ihip ng kapalaran sa muli nilang pagkikita ni Elena. Makalipas ang ilang linggo mula nang magkita sina Miguel at Elena, nagsimula silang mag-usap ng mas madalas. Madalas silang mag-chat at magkwentuhan tungkol sa mga alaala noong sila'y nasa kolehiyo pa. Sa bawat mensahe at tawanan, unti-unting nararamdaman ni Miguel ang dating damdamin na bumabalik.
Ngunit pinilit niyang wag itong pansinin at ipagpatuloy ang kanyang buhay kasama si Justin. Isang hapon, habang nag-aaral si Miguel sa kanyang paboritong coffee shop, biglang pumasok si Elena at agad siyang lumapit. "Miguel, nandito ka pala. Pwede ba akong makijoin?" Tanong ni Elena na may kasamang ngiti. "Oo naman Elena, kumusta ka na?" Sagot ni Miguel na tila nagliwanag ang araw niya. "Okay naman, medyo busy sa trabaho pero kinakaya naman." Sagot ni Elena habang nauupo sa tapat niya. "Ikaw, kamusta kayo ni Justin?" "Okay naman kami, she's really amazing." Sagot ni Miguel na may kasamang ngiti, ngunit may halong pag-aalinlangan. Habang nag-uusap sila, napansin ni Elena ang pag-aalala sa mukha ni Miguel. "May problema ba Miguel? Parang may iniisip ka." Tanong ni Elena na may halong pag-aalala. "Wala naman Elena, medyo pagod lang siguro." Sagot ni Miguel na pilit itinatago ang kanyang nararamdaman. Sa mga sumunod na araw, madalas nang magkasama sina Miguel at Elena. Nagpaplano sila ng mga simpleng lakad tulad ng panonood ng sine o pagkain sa labas. Ang kanilang samahan ay tila bumabalik sa dati. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay nagbibigay ng kasiyahan kay Miguel. Ngunit kasabay nito, ang pag-aalala na baka masaktan si Justin. Isang gabi habang nagdi-dinner sila ni Justin, napansin nitong tila malayo ang isip ni Miguel. "Miguel, parang ang tahimik mo yata ngayon, may problema ba?" Tanong ni Justin na may halong pag-aalala. Sorry Justin, medyo marami lang ang iniisip sa trabaho." Sagot ni Miguel na pilit na ngumingiti. "Okay lang yan Miguel. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo." Sabi ni Justin na may kasamang ngiti. Ngunit sa loob-loob ni Justin, nararamdaman niya ang unti-unting paglayo ni Miguel. Madalas na itong wala sa kanilang mga date at laging may dahilan na abala sa trabaho o may ibang gawain. Ramdam ni Justin ang pagbabago, ngunit pinili niyang manahimik at umasa na magbabago pa ito. Isang araw habang naglalakad si Miguel sa parke, nakasalubong niya si Paulo. "Miguel, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita." Sabi ni Paulo na puno ng sigla. "Okay naman ako, Paulo. Medyo busy lang sa trabaho." Sagot ni Miguel na pilit nagpapakita ng saya. Kayo, kamusta kayo ni Justin?" Sabi ni Ana, lagi kayong magkasama dati. Tanong ni Paulo na may halong kuryosidad. "Okay naman kami pero medyo busy lang talaga ako ngayon sa university na pinagtatrabahuan ko. Napakaraming pinapagawa sa akin." Sagot ni Miguel na may halong lungkot. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Miguel na masyado na siyang nagiging abala kay Elena. Naisip niyang kailangan niyang bigyan ng oras si Justin at ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, hindi niya maiwasang makaramdam ng saya tuwing kasama si Elena. Isang gabi habang naglalakad sila ni Elena sa Baywalk, napansin ni Elena ang katahimikan ni Miguel. "Miguel, ano ba? May problema ba? Parang lagi na lang malalim ang iniisip mo." Tanong ni Elena na may halong pag-aalala. "Elena, sa totoo lang naguguluhan ako." Sagot ni Miguel na tila ba nais ipagtapat ang lahat. "Bakit? Ano bang nangyayari?" Tanong ni Elena na puno ng kuryosidad. "Sa tuwing kasama kita parang bumabalik yung dating saya natin. Pero may girlfriend ako Elena. Ayokong masaktan si Justin." Sabi ni Miguel na may halong lungkot. "Alam ko Miguel at hindi ko rin gustong masaktan si Justin. Pero hindi ko rin naman mapigilan ang sarili kong maging masaya tuwing kasama kita." Sagot ni Elena na tila ba nais umiyak. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag at ayusin ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Kinabukasan, nagpa siya si Miguel na kausapin si Justin. "Justin, kailangan nating mag-usap." Sabi ni Miguel na may halong kaba. "Ano yun Miguel? May problema ba?" Tanong ni Justin na puno ng pag-aalala. "Oo Justin, sa totoo lang nahihirapan ako. Alam kong nararamdaman mo rin ito. Madalas na akong wala at mas nagiging abala sa ibang bagay. Hindi ko naman gustong masaktan ka pero kailangan kong maging tapat." Sabi ni Miguel na may halong lungkot. "Alam ko Miguel, ramdam ko nga ang pagbabago pero mahal kita at handa akong maghintay." Sagot ni Justin na may kasamang luha. "Salamat Justin pero kailangan ko munang ayusin ang lahat."
Hindi ko gustong magpatuloy tayo ng ganito. Kailangan kong magpakatatag para sa ating dalawa, sabi ni Miguel na puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Miguel na limitahan ang kanyang oras kay Elena. Nag-focus siya sa kanyang trabaho at naglaan ng oras kay Justin. Ngunit hindi may kakaila na sa tuwing nakikita niya si Elena, nararamdaman niya ang dating saya na matagal na niyang hinahanap. Isang gabi nagpa siya si Miguel na kausapin si Elena at linawin ang lahat. Elena, pwede ba tayong mag-usap ulit? Sabi ni Miguel habang nauupo sa isang bench. Ano yun, Miguel? Tanong ni Elena na puno ng pag-aalala. Elena, gusto ko lang linawin. Mahalaga ka sa akin. Pero may girlfriend ako. Ayokong masaktan si Justin dahil lang sa nararamdaman ko. Kailangan kong maging tapat sa kanya at sa sarili ko. Sabi ni Miguel na may halong lungkot. Alam ko, Miguel, at naiintindihan kita. Mahal ka ni Justin at ayokong masira ang relasyon niyo dahil sa akin. Sagot ni Elena na may kasamang ngiti. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang kalinawan sa kanyang isip. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para kay Justin. Ang kanilang relasyon ay mahalaga at hindi niya gustong sirain ito dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Habang pauwi si Miguel, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit handa siyang harapin ang bawat pagsubok para sa kanilang relasyon ni Justin. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na kaligayahan ay nasa katapatan at pagmamahal na wagas. Lumipas ang mga araw at unti-unti nang nagiging maayos ang lahat para kina Miguel at Justin. Subalit isang araw, habang naglalakad si Miguel patungo sa kanyang opisina, nakasalubong niya si Elena na hawak ang isang stack ng mga dokumento. Miguel, good morning. Ikaw pala ang makakasama ko dito sa university? Sabi ni Elena na may kasamang ngiti. Elena, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Miguel na tila ba nagulat. Hindi ko ba nasabi? Nagsimula na ako magtrabaho dito bilang assistant professor sa literature department. Sagot ni Elena na puno ng sigla. Nagulat si Miguel sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na magiging magkatrabaho sila ni Elena sa parehong universidad. Ramdam niya ang kaba sa kanyang puso. Ngunit pilit niyang ininda ito. Well, congratulations. I'm sure you will do great. Sagot ni Miguel na pilit pinipigilan ang anumang emosyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang araw, hindi maiwasan ni Miguel na makaramdam ng pagkabahala. Alam niyang kailangan niyang layuan si Elena upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kanyang relasyon kay Justin. Kaya't sa mga sumunod na linggo, pilit niyang iniwasan si Elena. Madalas siyang nagbibisi-bisiyan sa kanyang trabaho at siniguradong hindi sila magkakasabay sa mga meetings at mga activities ng universidad. Isang gabi, nagplano si Miguel na sorpresahin si Justin. Niyaya niya ito sa isang dinner sa isang magandang restaurant sa lungsod. Habang kumakain sila, nagkwentuhan sila ng masaya. Ngunit halata ni Justin na may kung anong bumabagabag kay Miguel. Miguel, napansin kong parang ang dami mong iniisip nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tanong ni Justin na puno na naman ng pag-aalala. Wala naman mahal, medyo busy lang talaga sa trabaho. Pero alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na mahal kita. Sagot ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Justin. Salamat, Migs. Alam kong marami kang pinagdadaanan pero nandito lang ako para sa'yo. Sagot ni Justin na may kasamang ngiti. Pagkatapos ng dinner, nagpa siya si Miguel na yayain si Justin na magpakasal. Justin, alam kong marami tayong pinagdadaanan. Pero gusto kong patunayan sa iyo na ikaw lang ang mahal ko. Kaya, will you marry me? Tanong ni Miguel habang inilalabas ang isang maliit na kahon na may laman na singsing. Nagulat si Justin sa tanong ni Miguel. Hindi niya inaasahan ang proposal na ito, ngunit ramdam niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Yes, Miguel. OMG, I will marry you. Sagot ni Justin habang tumutulo ang luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Miguel ang lahat para makabawi kay Justin. Sinigurado na may sapat siyang oras para sa kanilang dalawa. Madalas silang mag-date, magpunta sa mga lugar na gusto ng babae at laging sinisigurado ni Miguel na nararamdaman ni Justin ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga. Ngunit hindi rin maiwasan ni Miguel na paminsan-minsang makasalubong si Elena sa universidad.
Sa bawat pagkakataong iyon, pilit niyang iniiwasan ang kahit na anong uri ng interaksyon. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi may kakailang sakit na nararamdaman ni Elena. Isang araw nagkita-kita sina Elena, Paulo at Ana sa isang coffee shop malapit sa universidad. Sa mga ganitong lugar talaga nila paboritong pumunta sa tuwing sila ay nagkikita. Mula pa noong kolehiyo sila. Ramdam ni Paulo at Ana ang lungkot sa mukha ni Elena. Elena, kumusta ka na? Parang matagal na kitang hindi nakikitang ganito kalungkot ha. Tanong ni Ana na puno ng pag-aalala. Oo nga Elena, may problema ba? Dagdag ni Paulo. Hindi ko alam Pau, Ana. Pakiramdam ko kasi parang iniiwasan ako ni Miguel. Hindi ko alam kung bakit. Sagot ni Elena na tila ba nais umiyak. Baka naman busy lang siya sa trabaho. Alam mo naman si Miguel, sobrang dedicated niya sa karir niya. Sabi ni Ana na pilit pinapakalma si Elena. Oo nga, pero parang iba eh. Parang hindi na siya yung Miguel na nakilala ko noon. Pakiramdam ko tuloy, ako ang may kasalanan. Sabi ni Elena na puno ng sama ng loob. Habang nagkukwentuhan sila, ramdam ni Paulo at Ana ang bigat ng nararamdaman ni Elena. Alam nilang mahirap ang pinagdaraanan nito ngunit hindi nila alam kung paano ito matutulungan. Isang gabi habang magkasama sina Miguel at Justin sa kanilang apartment, nagdesisyon si Justin na kausapin si Miguel tungkol kay Elena. Miguel, napapansin kong parang naiilang ka tuwing nababanggit si Elena. May problema ba kayong dalawa? Tanong ni Justin na puno ng pag-aalala. Justin, wala namang problema. Siguro nga naiilang lang ako dahil sa mga nangyari noon. Pero gusto kong malaman mo na ikaw lang naman ang mahal ko. Sagot ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ni Justin. Alam ko Miguel, pero sana maging tapat ka sa nararamdaman mo. Ayokong magsinungaling ka sa sarili mo. Sabi ni Justin na may kasamang ngiti. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang mahalaga na si Justin sa kanya. Ngunit hindi rin niya may kakaila ang nararamdaman niya para kay Elena. Subalit, pinili niyang ipaglaban ang relasyon nila ni Justin at siniguradong maayos ang lahat para sa kanilang dalawa. Habang naglalakad si Miguel patungo sa kanyang opisina kinabukasan, nakasalubong niya si Paulo na sinadya siyang bisitahin sa kanyang pinagtatrabahuan. Miguel, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Paulo na may halong seryosong ekspresyon. O naman Pau, bakit? Ano bang problema? Sagot ni Miguel habang nauupo sa isang bench. Alam mo Miguel, nag-aalala na kami para kay Elena. Pakiramdam niya kasi iniiwasan mo daw siya. Ano ba talagang nangyayari? Tanong ni Paulo na puno ng kuryosidad. Paulo, hindi ko gustong saktan si Elena. Pero kailangan kong ayusin ang relasyon namin ni Justin. Ayoko magkaroon ng anumang komplikasyon sa amin. Sagot ni Miguel na puno ng pag-aalala. Miguel, alam ko pero sana maging malinaw ka kay Elena. Hindi tama na iniiwasan mo siya nung walang paliwanag. Sabi ni Paulo na puno ng pangaral. Sa mga sandaling iyon napagtanto ni Miguel na kailangan niyang maging tapat kay Elena. Kinabukasan, nagpasya siyang kausapin ito. Elena, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Miguel habang naglalakad sila sa koridor ng universidad. Oo naman Miguel, ano ba kailangan mong sabihin? Sagot ni Elena na may halong kaba. Elena, gusto ko sanang humingi ng paumanhin kung pakiramdam mo iniiwasan kita. Hindi ko naman gustong masaktan ka pero kailangan ko kasing ayusin ang relasyon namin ni Justin. Mahal ko siya at ayaw ko magkaroon ng anumang komplikasyon. Sabi ni Miguel ng puno ng pag-aalala. Alam ko Miguel, naiintindihan naman kita. Pero sana maging malinaw ka sa nararamdaman mo. Ayoko magsisinungaling ka sa sarili mo. Sagot ni Elena na may halong lungkot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang mahalaga si Justin sa kanya. Ngunit hindi niya rin may kakaila ang mga nararamdaman niya para kay Elena. Subalit pinili niyang ipaglaban ang relasyon nila ni Justin at siniguradong maaayos ang lahat para sa kanilang dalawa. Hindi makapaniwala sina Paulo at Ana nang malaman nilang itutuloy na nga ni Miguel ang kasal kay Justin. Ramdam nila ang kalituhan at pag-aalala para sa kaibigan. Alam nilang may nararamdaman pa rin si Miguel para kay Elena, subalit pinili nilang sumuporta sa desisyon ng lalaki. Grabe, hindi ko inakalang itutuloy na talaga ni Miguel ang kasal. Sabi ni Paulo habang nag-uusap sila ni Ana sa isang coffee shop. Oo nga Pau,
Alam mo naman kung gaano kalalim ng nararamdaman ni Miguel para kay Elena. Pero kung ito ang desisyon niya, kailangan natin siyang suportahan. Sagot ni Ana na puno ng pangunawa. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan ng kanyang mga kaibigan, pinilit ni Miguel na maging masaya at magpakatatag para kay Justin. Ginawa niya ang lahat upang patunayan na si Justin lamang ang mahal niya at nais niyang kalimutan si Elena. Inimbitahan niya ang lahat ng kanyang kaibigan sa kasal, kabilang na dito si Elena. Dumating ang araw ng kasal. Punong-puno ang simbahan ng mga kaibigan at kamag-anak ni Miguel at Justin. Sa bawat hakbang ni Justin patungo sa altar, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Pilit niyang nginitian si Justin, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng mga bagay-bagay. Habang nagkakatuwaan ng mga bisita, napansin ni Paolo at Ana na hindi pa rin dumadating si Elena. Nasaan si Elena? Akala ko ba inimbitahan siya ni Miguel? Tanong ni Ana na puno ng pag-aalala. Siguro hindi siya nakapunta, baka mahirap para sa kanya. Sagot naman ni Paolo. Sa kabila ng kasiyahan sa paligid, ramdam ni Miguel ang kakulangan. Hindi niya maiwasang mapaisip kung ano kaya ang nararamdaman ni Elena. Ngunit pilit niyang pinawi ang mga ito at nagpatuloy sa pagdiriwang. Matapos ang seremonya, lumabas si Miguel sa simbahan upang magpahangin. Habang naglalakad siya sa labas, napansin niyang may isang pamilyar na mukha na nakatayo sa di kalayuan. Si Elena, nakasuot ng simpleng damit, tila ba nag-aalangan na lumapit. Elena, tawag ni Miguel na may halong pagkagulat. Miguel, congrats. Pasensya na, hindi ako nakapasok sa loob. Sabi ni Elena na may halong lungkot sa kanyang boses. Elena, bakit hindi ka pumasok? Alam mo namang gusto kitang makita dun, di ba? Sagot ni Miguel na puno ng emosyon. Alam ko, Miguel, pero mahirap para sa akin. Mahirap makita ang nagpapakasal ka sa iba. Lalo na't alam kong may nararamdaman ka pa rin sa akin. Sagot ni Elena na tila ba nais umiyak. Sa mga sandaling iyon, hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang emosyon. Lumapit siya kay Elena. Tinitigan ito sa mata. Elena, sana alam mo kung gaano kasakit para sa akin ang lahat ng to. Kung sana hindi ka nag-boyfriend noon, kung sana hindi mo sinagot si Marco, edi sana mas madali para sa akin na aminin ang nararamdaman ko. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin yung mga panahon na yun? Alam mo ba kung gaano katagal kitang gustong kalimutan, ha? Sabi ni Miguel na puno ng hinanakit. Miguel, I'm sorry. Hindi ko naman alam na ganito din pala kahirap sa'yo. Kung alam ko lang, hindi sana ako nagpapadalos-dalos. Bata pa tayo nun. Baka natutuwa lang ako na kasama ko si Marco pero ikaw talaga ang gusto ko. Sagot ni Elena na umiiyak. Elena, mahal kita. Pero ngayon kailangan kong ituloy ang buhay ko kasama si Justin. Ayokong masaktan siya. Siya yung babaeng nakasama ko noong mga panahon na sobra mo akong sinaktan. Ayokong masaktan ng kahit na sino sa atin. Sabi ni Miguel na may halong lungkot. Alam ko, Miguel, pero hanggang kailan ka magsisinungaling sa sarili mo? Hanggang kailan mong itatago na mahal mo pa rin ako? Naiintindihan kita. Mahal ka ni Justin at mahal mo rin siya. Pero paano naman yung tayo? Magsisinungaling na lang ba tayo habang buhay? Sabi ni Elena na pilit nagpapakatatag. Sa mga sandaling iyon, muli na namang naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang mahal niya si Justin, ngunit hindi rin niya may kakaila ang nararamdaman niya para kay Elena. Akala niya wala na ito. Pero nang muli niyang makita ang babae, ilang mga buwan na ang nakararaan, unti-unting bumabalik ang lahat. Tila siya ang nagpapadalos-dalos sa kanyang mga naging desisyon. Subalit pinili niyang ipaglaban ang tunay na kaligayahan na nararamdaman niya sa piling ni Justin. Habang bumabalik si Miguel sa loob ng simbahan, ramdam niya ang sakit at hinanakit sa kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng mga problema para sa bagong relasyon na sinisimulan nila ni Justin. Sa paglipas ng ilang linggo, napagdesisyonan ni Miguel at Justin na magsimula ng bagong buhay. Sa isang bahay malapit sa bundok, matagal na itong pangarap ni Justin, ang manirahan sa isang lugar na tahimik, malayo sa ingay ng lungsod at malapit sa kalikasan. Sa kanilang bagong tahanan, nakikita ni Miguel ang kakaibang kasiyahan sa mga mata ni Justin. Pakiramdam niya ay natagpuan nila ang kanilang sariling paraiso.
Bago sila tuluyang lumipat, nagpasya si Miguel na magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nagtipon-tipon silang lahat sa isang maliit na restaurant para magdiwang ng kanilang huling gabi ng magkakasama. Miguel, alam kong magiging masaya kayo ni Justin sa bago niyong tahanan, pero hindi namin maiiwasang malungkot dahil mawawala ka, sabi ni Paulo habang hawak ang isang baso ng alak. Salamat, Pau. Alam kong mahirap para sa ating lahat to, pero kailangan ko tong gawin para sa pamilya ko, sagot ni Miguel na may kasamang ngiti. Oo nga Miguel, pero sana lagi tayong mapag-usap ha. Magkikita pa rin tayo kahit na malayo na kayo, dagdag ni Ana na may halong lungkot. Of course, hindi ko kayo kakalimutan. Kayo ang mga naging kaibigan ko sa pinakamatagal na panahon. Mahal ko kayong lahat, sabi ni Miguel habang niyayakap ang mga kaibigan. Kinabukasan, umalis na sina Miguel at Justin patungo sa kanilang bagong tahanan. Pagdating nila, ramdam ni Miguel ang kakaibang kapayapaan. Ang kanilang bahay ay napapalibutan ng lunti ang halaman at puno, at ang hangin ay sariwa at malamig. Si Justin ay tuwang-tuwa sa pag-aayos ng kanilang bagong bahay, at si Miguel naman ay masayang tumutulong sa bawat hakbang. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nagsettle sina Miguel at Justin sa kanilang bagong buhay. Si Miguel ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang biologist sa isang malapit na institusyon, habang si Justin naman ay nag-aaral ng horticulture upang mas mapalugo pa ang kanilang hardin. Ang bawat araw na magkasama sila ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa kanilang veranda, napansin ni Miguel ang kakaibang saya sa mukha ni Justin. Miguel, may magandang balita ako, sabi ni Justin na puno ng kislap ang mga mata. Ano yun, Justin? Tanong ni Miguel na puno ng kuryosidad. Buntis ako, Miguel. Magkakaroon na tayo ng anak, sagot ni Justin habang hawak ang kanyang tiyan. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang narinig. Ang kanyang puso ay puno ng saya at excitement. Talaga, Justin? Magiging tatay na ako? Tanong ni Miguel na may kasamang luha ng kasiyahan. Oo, Miguel, magiging tatay ka na, sagot ni Justin habang niyayakap si Miguel. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang buhay ay puno ng kasiyahan at paghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Si Miguel ay mas lalong naging masipag sa trabaho upang masiguro ang magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Si Justin naman ay laging abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa kanilang magiging anak. Ang bawat araw ay tila ba isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Subalit isang araw, habang nag-aayos si Miguel ng mga dokumento sa kanyang opisina, natanggap niya ang isang liham mula ito kay Elena. Miguel, pasensya ka na at hindi ako nakapagpaalam sa iyo nung umalis kayo. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, naaalis na ako ng bansa. Pupunta ako sa ibang bansa para magpatuloy ng aking karir. Hindi na ako babalik sa Pilipinas. Gusto ko lang sumulat sa iyo para magpasalamat. Salamat sa lahat ng alaala at pagkakaibigan. Paalam. Sa pagbasa ng liham na ito, naramdaman ni Miguel ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na aalis na si Elena ng bansa at hindi na babalik. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na masaya siya sa piling ni Justin, hindi niya maiwasang maramdaman na ang kirot ng pagkawala ni Elena. Nang gabing iyon, hindi maiwasan ni Miguel na mag-isip tungkol kay Elena. Paano kung iba ang nangyari? Paano kung nagawa niyang aminin ang kanyang nararamdaman noon? Subalit alam niyang huli na ang lahat. Ang mahalaga ngayon ay ang kanyang pamilya at ang kanilang hinaharap. Habang naglalakad si Miguel sa kanilang bakuran, napansin ni Justin ang kalungkutan sa kanyang muka. O mahal, may problema ba? Tanong ni Justin na puno ng pag-aalala. Wala naman mahal, medyo napagod lang siguro sa trabaho. Sagot ni Miguel na pilit itinatago ang kanyang nararamdaman. Alam ko Miguel, pero sana maging tapat ka naman sa akin no. Kasi kung may problema ka, nandito lang naman ako para sa'yo. Ano pa't pinakasalan mo ko? Sabi ni Justin na may nalulungkot na tingin. Wala naman mahal. Salamat kasi nandyan ka. Alam ko namang nandyan ka lagi para sa akin, kaya nga mahal na mahal kita eh. Sagot ni Miguel habang niyayakap si Justin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang tunay na kahalagahan ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit handa siyang harapin ang bawat pagsubok kasama si Justin. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na kaligayahan ay nasa piling ng mga taong mahal niya.
Habang patuloy na lumalaki ang tiyan ni Justin, ganoon din ang paglaki ng sama ng loob ni Miguel. Namimiss niya na si Elena, lalo na't alam niyang hindi na ito babalik sa Pilipinas. Kahit na meron siyang pamilya, hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot ng pagkawala ni Elena. Ang mga araw na dati puno ng kasiyahan ay unti-unting napalitan ng lungkot at pag-aalinlangan. Sa kanilang bahay malapit sa bundok, madalas na tahimik ang paligid. Si Justin ay abala sa paghahanda para sa kanilang magiging anak. Ngunit napapansin niya na ang pagiging lutang ni Miguel. Madalas itong malayo ang tingin. Tila ba may iniisip na malalim. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang pagbabago sa kanyang asawa. Ngunit pilit siyang nagpapakatatag. Isang gabi habang nagluluto si Justin ng hapunan, napansin niyang nakaupo lamang si Miguel sa veranda, nakatingin sa malayo. "Miguel, ready na ang dinner. Halika na at kumain na tayo." Tawag ni Justin na may kasamang ngiti. "Oo, sige. Susunod na ako." Sagot ni Miguel na tila ba nagulat. Habang kumakain sila, ramdam ni Justin ang kalungkutan sa mga mata ni Miguel. Pilit niyang iniintindi ang kanyang asawa ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. "Miguel, may problema na naman ba? Parang ang layo na naman ang iniisip mo." Tanong ni Justin na puno ng pag-aalala. "Sorry, mahal. Medyo nakakapagod lang kasi talaga yung trabaho ko." Sagot ni Miguel na pilit itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. "Alam mo Miguel, kung may problema ka, sabihin mo. Magtapat ka, hindi yung nagtataguan tayo dito." Sabi ni Justin na medyo nasasaktan na. "Pasensya ka na. Alam ko namang nandyan ka lagi para sa akin. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-focus ng maayos." Sagot ni Miguel habang hawak ang kamay ng asawa. Sa kabila ng kanilang mga pag-uusap, naramdaman ni Justin ang unti-unting paglayo ni Miguel. Madalas itong tahimik at hindi na kagaya ng dati, na laging masigla at masayahin. Ang mga gabi na dati puno ng kwentuhan at tawanan ay napalitan ng katahimikan. Ramdam ni Justin ang bigat ng kanilang sitwasyon, ngunit pilit niyang ipinaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Miguel na paminsan-minsan ay nawawala si Justin sa bahay. Madalas itong umaalis ng walang paalam at bumabalik na lamang kapag gabi na. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ngunit nararamdaman niyang may kakaiba sa kanyang asawa. Isang gabi habang nakahiga si Miguel at iniisip ang kanyang sitwasyon, biglang napansin niyang wala si Justin sa tabi niya. Bumangon siya at hinanap ang kanyang asawa sa buong bahay, ngunit hindi niya ito makita. Nagtataka at nag-aalala, nagdesisyon si Miguel na sundan si Justin. Habang naglalakad si Miguel sa madilim na gubat, narinig niya ang mahinang iyak mula sa di kalayuan. Sinundan niya ang tunog hanggang sa marating niya ang isang maliit na kuweba sa loob nito. Nakita niya si Justin, umiiyak at napapalibutan ng mga bote ng alak. "Justin, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Miguel na puno ng pag-aalala. "Miguel, bakit ka nandito? Umalis ka na please." Sagot ni Justin habang pinipilit itago ang kanyang mga luha. "Justin, hindi kita iiwan dito. Ano nangyari sa'yo?" Tanong ni Miguel habang lumalapit sa kanyang asawa. "Pagod na ako, Miguel. Pagod na ako. Pagod na akong mag-isa. Malungkot. Pakiramdam ko hindi na ako mahalaga sa'yo." Sabi ni Justin habang umiiyak. "Justin, sorry. Hindi ko alam na ganito na pala ang nararamdaman mo. Patawarin mo ko." Sagot ni Miguel na puno ng pagsisisi. "Miguel, mahal kita pero ang sakit na lagi kang malayo. Parang wala ka na sa akin kahit nandito ka." Sabi ni Justin habang yakap-yakap ang kanyang tiyan. "Justin, patawarin mo ko. Hindi ko gustong saktan ka. Alam ko naman na kailangan kong baguhin ang lahat pero hindi ko maintindihan kung bakit naiisip ko pa rin si Elena. Simula yung sinabi niyang aalis na siya at hindi na siya babalik dito. Pakiramdam ko nagkamali yung mga desisyon ko. Gusto ko lang naman patunayan sa'yo na mahal kita. Pero bakit ang hirap? Bakit hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko?" Bulalas ni Miguel. At hindi na nga kinaya pa ni Justin ang kanyang mga narinig. Kaya naman umalis siya sa kuweba habang naiwan sa loob si Miguel na umiiyak. Pagbalik ni Miguel sa kanilang bahay, wala na ang mga gamit ng kanyang asawa pero nag-iwan ito ng isang liham. "Dear Miguel,
Alam ko naman na ginawa mo ang lahat para mapasaya ako at para mapatunayan na mahal mo ako, pero oras na para magpakatotoo naman sa sarili mo. Dapat una pa lang, hindi na ako pumayag na pakasalan mo ko. Kasi una pa lang alam ko namang nagsisinungaling ka lang sa nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala, pinapatawad naman kita. At itong anak natin, hindi ko naman to ilalayo sa'yo. Pero gusto ko munang mag-isip ka. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Nang mabasa ito ni Miguel ay napahagulhol na lamang siya. Iyak siya ng iyak at hindi nakatulog buong gabi. Makalipas ang ilang mga linggo, nabuhay mag-isa si Miguel. Wala siyang alam kung nasaan na nga ba ang kanyang asawa. Sobrang sirang-sira na ang kanyang buhay. Pero mas lalo pa siyang nadurog nang malaman niya na ikakasal na rin pala ang kaibigan niyang si Elena sa ibang bansa. Nakakilala ito ng isang kano at nabalitaan na lamang ni Miguel mula kila Paulo at Ana na engaged na si Elena. Malabo na talagang muli pa nilang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na pagmamahalan. Napakagago ng buhay na to. Napakagago. Bakit hindi man lang ako hinayaan ng tadhana na sumaya? Bakit masamang tao ba ako? Naging mabuti naman ako, lagi kong ginagawa ang tama, pero bakit? Bakit hindi ito binigay sa akin? Bakit? Paghinagpis ni Miguel habang unti-unti niyang nararamdaman na bumabagsak ang mundo sa kanya.